Paunawa, ang videong ito ay hindi sumasalamin sa aming paniniwala. Atin po sanang irespeto ang paniniwala ng ibang tao. Sa ating mundo, ang bawat isa ay merong pinaniniwalaan. Maaaring iba ang paniniwala mo sa paniniwala ng ibang tao. At dahil may pagkakaiba, nagkakaroon ng magkakaibang relihiyon o paniniwala. Hanggang sa nagsanga-sanga na ito patungong iba't ibang grupo o sekta. Ang Pilipinas ang itinuturing na the only Christian nation sa buong Asia dahil 86% ng populasyon ng bansa ay Katoliko-Romano. 8% ay binubuo ng iba't ibang grupo na naniniwala sa Kristyanismo, samantala ang natitirang 6% ay hindi Kristiyano. Nakakagulat na malaman na sa ating bansa ay may isang grupo na ginawa nilang Diyos si Dr. Jose Rizal. Sa kanilang paniniwala, gumawa sila ng sariling relihiyon at tinawag nila itong Iglesia Watawat ng Lahi at kilala rin sa tawag na Rizalista. Paano ba nagsimula ang relihiyosong grupo na ito na naniniwala kay Rizal? Naganap ito noong panahon na kasalukuyang kolonya ng Amerika ang Pilipinas. Nagsimula ang lahat noong December 25, 1936, araw ng Kapaskuhan noon. Ayon sa kanila, meron daw 4 na individual na sabay-sabay na nanaginip at ang kanilang naging panaginip ay pareho sa isa't isa. Subalit hindi magkakakilala ang naturang 4 na tao. Ayon sa kanilang panaginip, inutusan sila ng isang misteryosong boses na puntahan ang kaitaasan ng burol ng lecherya at doon ay magtatamasa daw sila ng isang regalo. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay sinunod ng 4 na tao ang kanilang napaginipan at laking gulat nila nang magkita-kita sila sa tuktok ng burol. Nagpakilala daw ang misteryosong boses na ito raw ay ang banal na tinig. Kasunod nito ay ibinigay sa kanila ang 3 mahahalagang aral sa mundo o ang 3 utos ng Diyos. Ito ay ang pagmamahal sa Diyos, ang sumunod ay pagmamahal sa kapwa at ang sumunod ay pagmamahal sa bansa. Matapos nga daw ang pangyayaring ito ay nagsimula nang mabuo ang isang pangrelihiyong grupo na tinatawag na Rizalista. Ayon sa kanila, ang Pilipinas daw ang itinuturing na the chosen land of God. Bakit nga ba ginawa nilang Diyos si Rizal? May paniniwala ang mga Rizalista na ang pinagdaanan sa buhay ni Jose Rizal ay hindi nalalayo sa pinagdaanan ni Hesukristo. Marahil, naisip nilang parehas daw silang namatay, hindi dahil sa kanilang sarili, kundi namatay sila para sa ibang tao. Sa relihiyong Iglesia Watawat ng Lahi, itinuturing na ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ang nagsisilbing Biblia ng mga miyembro nito. Ang dalawang naturang aklat ay ang mga nobelang isinulat ng yumaong Dr. Jose Rizal. Sa tuwing sasapit ang kanilang pagsamba, ang mga babae ay nakasuot ng bestida, samantala ang lalaki ay hinihikayat na magsuot ng barong at pantalon. Sa Lecheria Hill, Calamba, Laguna ay makikita mo ang kanilang simbahan. Ginawa nilang Diyos si Dr. Jose Rizal. Siya raw ang pangalawang Hesukristo o Reincarnation of Jesus Christ. Kapag tinanong mo raw ang mga miyembro, sasabihin nila sa iyo na ang bangkay daw ni Dr. Jose Rizal ay hindi natagpuan sa puntod nito sa Paco Park, Manila. Sa halip na kalansay ng bayani, ang natagpuan daw doon ay isang sanga ng puno at isang pares ng sapatos. Naniniwala din ang mga miyembro na hanggang ngayon ay nabubuhay si Dr. Jose Rizal at siya ay lumalagi sa kabundukan ng Makiling. May ilang tao din na naniniwala na si Dr. Jose Rizal ay isang spiritual guide. Sa ating mundo, ang bawat isa ay merong pinaniniwalaan. Maaaring iba ang paniniwala mo sa paniniwala ng ibang tao. At dahil may pagkakaiba, nagkakaroon ng magkakaibang relihiyon o paniniwala hanggang sa nagsanga-sanga na ito patungong iba't ibang grupo o sekta.